Hello, what's up mga sangkay? Alamin po natin itong balita na itong China di umano ay mayroon pong matinding babala sa Pilipinas. So ang tanong dito, mga sangkay, ano nga ba itong klaseng babala nila? Ito na ba ay babala na magkakaroon ng mas matindi pa? O sabihin na natin mga sangkay, ito po ay digmaan. Dahil ito po ang kinakatakot ng marami. But anyway, bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So, sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang mga sangkay, no? May makikita po kayo diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yon? At ito, mga sangkay, no? Napag-uusapan ngayon, itong matinding babala di umano ng China. Kasi nagkaroon po ng pag-uusap. Ngayon, prinangka di umano ang Pilipinas. At ito po yung alamin natin. Dahil, mga sangkay, ano nga ba itong babala na ginawa ng China? Tinawag na prangkahan ng Foreign Affairs Secretary ang pag-uusap nila ng Chinese Foreign Minister. Ang Pilipinas binalaan pa raw ng opisyal ng China. Uy! So, yan na nga po. Binalaan po. Ang detalye sa pagtutok ni JP Soriano. Sa gitna ng paulit-ulit na insidente ng pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, nag-usap na sa telepono nitong Miyerkules si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Okay. Nag-usap na po via phone itong dalawang to na mataas na official na Chinese and Philippines. At si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero sa ulat ng state-owned news agency ng China na Xinhua, nagbabala raw si Wang sa Pilipinas. Okay, so nakuha ang balitang yan mula sa China. Doon po mismo sa news outlet from China. So ano to? Legit kaya ang information o masyado na pong naluto? Kung magkamali daw ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon, magsarili o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo. Dedepensahan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon. Sabi pa ni Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China, kaya dapat daw maingat na kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Ayon naman kay Manalo, naging Okay. So, hindi ko alam kung napansin niyo po yung komento nitong isang opisyal ng China. Binalaan ang Pilipinas. Mga sangkay, ito, tingnan po natin. Sa unang part, binalaan po yung Pilipinas na mukhang kulang na lang sabihin, mga sangkay, na binabalaan ko kayo na kung ayaw nyo humantong sa digmaan itong problemang ito, huwag kayong gagawa ng kahit na anong troubles. Kahit pa mga sangkay may mga sinasabi dito, no, na kakampi ang Pilipinas kasi yun po yung nagpapatrigger di umano sa China. Yun po yung kanilang pananakot. Nakalagay dito sa baba, China will defend its rights in accordance with law and respond resolutely. So, mga sangkay, ano ba ang babala? Ito na ba yun? Kasi mukhang mga sangkay, mukhang nagiging mainit na ngayon ang China sa Pilipinas. At itong mga nangyayaring itong mga sangkay, mas lalo pong magpapalala sa situation. Nag-warning po ang China. At sa tingin nyo, mga sangkay, magpapaano lang po dyan yung Pilipinas? I don't think, mga sangkay, na dadapa ang Pilipinas sa China. sitwasyon, magsarili
o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo. Dedepensahan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon. Sabi pa ni Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya dapat daw maingat na kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas. At gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Ano kaya yung tinutukoy na dapat bumalik, no? Ano yun? Anong klaseng balik? Ang labo no? Ayon naman kay Manalo, naging prangkahan ang kanyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw daw dito kung ano ang posisyon ng magkabilang panig tungkol sa ilang issue. Okay, Pilipinas na po ito Yung foreign minister na po ito ng ating bansa. Pareho naman daw nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ang mga ito. Sabi naman ito po yung DFA secretary mismo ng ating bansa ang kausap, no? At mainit ang naging discussion, mga sangkay. DFA mayroong bilateral consultation mechanism o yung BCM, ang mekanismong binuo ng dalawang bansa para pag-usapan ang maritime issues. Sang-ayon din ang isang maritime law expert sa mapayapang pag-uusap. Pero malinaw raw dapat ang mga bagay-bagay bago mag-usap. When you do engage in diplomacy, when you do face them at the negotiating table, is there, number one, sincerity and confidence, no? And second, is there parity, no? Kumbaga patas ba? Yung dalawang partido, pag nag-uusap sila, parang tinatratong Pilipinas na hindi niya pantay. No? Parang dapat nasa ilalim lang niya. No? So, kailangan ganun yung aalalahanin natin na pag sinasabi ng China na tayo may kasalanan, ang kasalanan natin, pinaninindigan natin yung tama at pinaninindigan natin ang batas. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Only China believes in what they are saying. Ito talaga mga sangkay, ang tindi ng sinabi ng ating Secretary of Defense, no, ni Teodoro ng Department of National Defense, na only China, ito sinabi po niya dito. Truth and in fact, no country in the world, none, supports unequivocally their claim to the whole of the South China Sea. Yun. Walang kahit na sinong bansa di umano ang naniniwala sa claim ng China. Which is totoo naman mga sangkay, no? China na lamang po ang naniniwala sa sarili po nilang opinion, no? Matatawag natin opinion ba mga sangkay? Kasi, ewan ko. So, yan po ang nagiging ganap ngayon sa Pilipinas at China. Para sa GMA... Ngayon, anong tingin nyo dito? Posible nga bang umabot sa digmaan itong banatan ngayon ng Pilipinas at China? Kasi nagbibitawan na po ng mga mas malalalim na salita na pwedeng humantong sa digmaan. Well, just comment down below ano po ang inyong mga opinion. And before tayo mag-end, mga sangkay, meron po akong YouTube channel. Facebook page. Ito pa kung tawagin ay Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang po sa lahat ng mga solid sangkay. Ngayon, hanapin nyo lamang po yan sa Facebook. Okay? Lalabas po yan. Ito pong itatype nyo mga sangkay, Hukbong Solid Sangkay. Then, pag lumabas na po yan, mag-join po kayo at i-approve po kayo ng mga admin. At tatandaan nyo, kailangan masagutan nyo lahat ng questions doon para ma-approve po kayo. Okay ba yun? So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.